Ngayong alas 5 ng hapon, isang truck dito sa ating lungsod ang bumangga sa isang bus na puno ng mga estudyante. Ang lahat ng mga rescue team ay nagsasagawa na ngayon ng madali ang pagsagip. Mama, ang sakit po, Tian-chan. Huwag kang matakot, Tian-chan. Dadalawin ka at ililigtas ka ng papa mo maya-maya. Linley, Tian-tian, ililigtas ka na ni Papa. Papa, Ting-ting, Papa, nandito rin sila King Juan. Mas malala ang kalagayan nila. Kailangan ko munang pumunta doon. Papa. Huwag. Linley, iligtas mo muna si Tian-chan, sige na? Marami ng sugat si Tian-chan. Tungkulin kong magligtas ng tao, kaya kailangan kong pumunta. Huwag. Papa, Tian-tian, Papa, tulungan niyo po ako. Tian-chian, huwag kang mag-alala. Pangako ni Papa na babalik ako para iligtas ka. Papa, Linley, Papa, Linley, bumalik ka rito. Papa, tulungan niyo po ako. Linley, Papa, bumalik ka rito. Linley, Daddy, bumalik ka. Lee, alam ko na ako at si Yueyu ang para sa'yo ang pinaka-importante. Lee, Magiging maayos din si Yoweyo, ihatid mo muna siya sa ospital. Kailangan ko pang iligtas si Tian-chan. Uncle Lin, napakasakit. Mawawala na ba ako? Huwag kang matakot, narito si Tito. Magiging maayos din si Yoweyo. ayos lang. Puntahan mo na si Tian-chan. Maayos lang kami ni Yueyu eh. Sige na, pumunta ka na. Uncle Lin, pakiusap. Iligtas mo kami ni Mama. Ihahatid ko muna kayo sa ospital. Tian-chian, hintayin mo ako. Siguradong darating si Daddy para iligtas ka. Mama, ayaw na ba ni Daddy kay Tian-chan? Tian-chan, anong pinagsasabi mo? Bakit ka naman aayawan ni Daddy, Tian-chan? Ililigtas ka na ni Daddy ngayon din. Linley, bumalik ka. Daddy, Linley, pakiusap bumalik ka. Mama, huwag kang umiyak. Maayos lang si Tian-chan. Tian-chan, 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 huwag mong takutin si Mama. Tulong, may tao ba rito? Iligtas niyo kami? May tao ba rito? Magiging maayos din ang lahat kay Tian-chan. Siguradong magiging maayos din ang lahat. Basta't ligtas si Tian-chan, handa akong ibigay ang lahat. Doktor, Pasensya na po, ginawa na po namin ang lahat ng aming makakaya. Nakikiramay po kami. huwag. Tian-tian. Tian-tian, idilat mo ang iyong mga mata, tingnan mo si Mommy, okay? Tian-tian, nagmamakaawa si Mommy kay Tian-chan. Doktor, pakisuyo, tulungan niyo uli ang anak ko, pwede po ba? Nagmamakaawa po ako sa inyo, tulungan niyo po uli siya. Doktor, nagmamakaawa po ako, isalin niyo uli ang aking anak. May pag-asa pa siya. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Huwag, Tian-tian, 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 Tian-tian. Ang anak ko, huwag po, ayoko. Lee, salamat dahil nandyan ka. Ang mahalaga ay maayos ang kalagayan ni Yueyu. King Juan, may kaunting pera rito sa loob ng card. Bigay ito sa akin ni Xia Ting. Kunin mo na muna ito. Hindi maaari. Hindi ko po iyan matatanggap. Sinasabi ko sa iyong tanggapin mo na ito. Hindi ko kulangin si pamilya ni Xia Ting sa ganitong halaga. Pareho kayong mga ina, kaya tiyak na maiintindihan niya. Hindi ko rin alam kung ano na ang lagay ni Tian-chan ngayon. Alagaan mo muna si Yueyu eh. Pupuntahan ko lang si Tian-chan. Lee, narinig ko lang sa iba na ang doktor ay tapos ng operahan si Tian-chan. Sa tingin ko ay nagpapahinga na siya ngayon sa kaniyang kama. Ligtas na si Tian-chan? Mabuti naman kung ganoon. Maaari mo bang piliing manatili para samahan kami ni Yueyu? Sayang naman, napakabata pa ng batang ito. Kung naagapan lang sana, hindi sana siya nawalan ng buhay dahil sa aksidente. Nasaan si Linley? Nasa kwarto ni Liyue si Dr. Lin.
pupuntahan ko muna si Tian Chan. Maayos ka lang ba? Samahan mo muna si Tian Chan. Tutal naman, sa loob ng maraming taon, kaming dalawa lang ang magkasama. Bakit bigla kang umiyak? Lumalaking walang ama si Yue. At kapag nagising siya, at ikaw ang unang makita niya, siguradong magiging masaya siya. Sa kalagayan mong iyan, paano kita maiiwang mag-isa? Mananatili ako rito sa tabi niyo ni Yueyu. Huwag kang mag-alala, maiintindihan niya ito. Huwag kang mag-alala, maiintindihan niya rin ito. Linley, Papa, Linley, bumalik ka rito. Papa, tulungan niyo po ako. Ayaw na ba ni Papa kay Tian Chan? Tian, hindi sa ayaw niya sa iyo, kundi tayo ang may ayaw na sa kanya. Linley, salamat sa'yo. Buti na lang at nariyan ka. Kung hindi, kaming dalawa ni Yueyo ay hindi na alam kung paano pa makakayanan ito. Tapos na ba kayong magyakapan? Shating, makinig ka muna, magpapaliwanag ako. Linley, walang hiya ka. Anong problema mo? Sinabi ko na sa'yo, nakita ko lang na si King Wan at ang anak niya ay masyadong kaawa-awa, kaya inalagaan ko lang sila. Kailan ka pa naging ganyan kamanhid? Ako manhid? Ginamit mo ang lahat ng lakas mo para lang alagaan sila. Nakalimutan mo na ba na si Tian Tian ang tunay mong sariling anak na babae? Trabaho ko ang magligtas ng buhay. Hindi ko pwedeng pabayaan na lang sila dahil lang magkamag-anak tayo, di ba? Kung ganoon, sabihin mo sa akin, bakit si Li Yue ay ayos na at nakahiga rito habang ang anak kong si Tian Chan? Sige, sabihin mo sa akin, kung bakit si Li Yue ay maayos ang kalagayan at nakahiga dito, ang Tian ko ay wala na. Yueyo, Yue. Uncle Lin, nasasaktan po ako. Xiating, unahin mo munang alagaan si Tian Tian. Sabihin mo kay Tian Tian, pupunta ako mamaya para humingi ng tawad. Hihingi ng tawad? Dapat ka lang talagang humingi ng tawad sa kanya. Pero Linley, hindi ka karapat-dapat. At simula ngayon, hindi mo na kailanman makikita si Tian Tian. Anong ibig mong sabihin? Mag-divorce na tayo. Xiating, bakit parang nagiging wala ka na sa katuwiran? Di ba sinabi ko na sa iyo na walang namamagitan sa amin ni Qingwan? Hindi ba't masunurin at maunawain ka naman noon? Maunawain? Linley, nilalagnat si Tian Chan at malakas ang ulan sa labas. Hindi ako makakuha ng sasakyan. Bilisan mo at umuwi ka na. Isugod natin si Tian Chan sa ospital. Ting-ting, natatakot si Yue ngayon. Gusto niyang samahan ko siyang matulog. Pakanin mo muna si Tian Chan ng gamot sa lagnat. At kapag nakatulog na si Yue, ay babalik na ako. Ngayon ang kaarawan ni Tian Chan. Hindi ba't napag-usapan nating sasamahan mo siya? Tingnan mo kung anong oras na. Ting-ting, kaarawan din ni Yue ngayon. Lumaki siyang walang ama na hindi ko siya kayang tiisin. Linley, ayusin mo ang pag-iisip mo. Sino ba talaga ang anak mo? Makinig ka? Samahan mo muna si Tian Chan, darating din ako mamaya. Linley, wala na si Tian Chan. Mula ngayon, kayong tatlo ay maaari nang mamuhay ng masaya at payapa. Mama, tingnan niyo po. Wow! Ang galing talaga ng Tian Tian natin. Nakakuha ka na naman ng 100 marka. Sabi ni Papa, kapag nakakuha ako ng 100 sa pagkakataong ito, isasama niya ako sa zoo. Pero matagal ko na po na hindi nakikita si Papa. Dahil ba mas masunurin si Yue? At mas mabait? Kaya siya ang mas gusto ni Papa. Tian Tian, anong pinagsasabi mong kalokohan? Siyempre, ikaw ang pinakapaborito ng papa mo. Pangako ni Mama, sisiguraduhin kong sa pagkakataong ito ay sasamahan ka ng papa mo, ayos ba? Pinky swear po. Pinky Pexman, swear. walang 100 magbabago. taon. Patawad, Tian Chan. Hindi natupad ni Mama ang pangako niya sa iyo. Pero ayos lang. Isa-isa kitang dadalhin sa mga lugar na iyon para makita ang paborito mong mga hayop. Pangako ko sa iyo. Tiyak na magiging kasing saya ka rin ng ibang mga bata rito. Hoy, ikaw na pangit na babae. Kailan mo ba balak hiwalayan si Uncle Lin? Sinasabi ko sa'yo, ang matagal ng mahal ni Uncle Lin ay ang nanay ko. Yue, hindi ba't kakasabi ko lang sa iyo na huwag kang tatakbo kung saan-saan? Maraming masasamang tao dito sa malapit. Paano kung makuha ka ng masamang tao? Mama,
Gusto ko po siyang makipaghiwalay kay Uncle Lin para si Uncle Lin ay maging papa ko na. Siya, Ting? UAU? Heto ang mga karot na ipakakain sa mga hayop. Lee, Ting-ting! Linley, wala kang oras para samahan ang sarili mong anak dito sa zoo. Pero may oras kang sumama sa anak ng iba. Hindi ba't kalalabas lang ni UAU sa ospital? Gusto niya akong makasama sa paglalaro? Naisip ko lang na maging masaya siya. Makakatulong din iyon sa paggaling ng katawan niya. Pati ba ikaw at si Tian Chan ay nandito rin? Nasaan si Tian Chan? Bakit hindi ko siya nakikita? Pwede pa palang lumabas ng ospital si UAU. Nasaan na ang aking Tian Chan? Hindi ba't nakalabas na si Tian Chan ng ospital? Alam ko, nangako ako sa inyo ni Tian Chan na sasamahan kayo dito sa zoo. Ganito na lang, bukas. Bukas ay sasamahan ko kayo, okay? Naalala mo pala. Akala ko pa naman sila ang tunay mong asawa at anak. Ting-ting, anong kalokohan ang sinasabi mo? Ilang beses ko na bang sinasabi sa'yo? Karaniwang magkaibigan lang kami ni Chingwan? Kayo lang ni Tian Chan ang mahal ko. Lee, UAU, parang marami pa tayong hayop na hindi nakikita. Mauna na tayo. Ting-ting, mauna ka nang umuwi. Ang pambawi kong regalo para kay Tian Chan ay inihanda ko na. Huwag kang mag-alala, siguradong magugustuhan niya iyon. Tara na. Sige, ibibigay ko na sa iyo ang huling pagkakataon. Bukas ng 10:00 ng umaga, hihintayin ka namin ni Tian Chan sa bahay. Kung hindi ka darating, hindi mo malalaman sa buong buhay mo kung ano talaga ang nawala sa iyo. Huwag kang mag-alala, darating ako ng on time. Tara na. Sasabihin ko sa'yo, sa totoo lang, ayos lang naman ako. Ayoko lang nahayaan si Uncle Lin na iligtas si Tian Chan basta mawala na siya. Si Uncle Lin na ang magiging tatay ko. Ano ang sinabi mo? Ulitin mo ang sinabi mo. Mama, Sabihin mo? Mama, UAU, bitiwan mo siya. UAU, ayos ka lang ba? Mama, nakita ko lang na ang auntie ay malungkot. Kaya gusto ko lang sana siyang bigyan ng candy. Hindi ko alam kung bakit bigla niya akong sasaktan. Ting, kung may galit ka man ay sa akin mo ibaling. Huwag na huwag mong sasaktan ang anak ko. Siya, Ting, bata pa lamang siya. Bakit nagawa mo siyang saktan? Alam mo ba kung ano ang mga sinabi niya? Isa lamang siyang bata. Mahalaga ba kung ano man ang sabihin niya? Sige na, bumalik ka muna. Darating ako sa tamang oras bukas. Tayo na. Siguraduhin mong tutupad ka sa usapan. Dahil ito na ang huli mong pagkakataon para makita si Tian Chan. Tian Chan. Huwag kang matakot. Isinuot sa'yo ni Mama ang paborito mong princess dress para mayayakap mo ang paborito mong storybook at mga manika. Maganda ka sa iyong pag-alis para maging maliit na anghel. Kung may susunod mang buhay, bumalik ka sana kay Mama, Tian Chan, at babawi si Mama sa iyo. Maari ba iyon? Ibababa na ang anak sa huling hantungan. Bakit wala pa rin ang kanyang ama? Narinig ko na ang ama ng bata ay isang doktor. Marahil ay sobrang abala lang siya. Oo, abala nga. Abala sa pagsama sa ibang babae at sa ibang anak. Sa tingin ko nga, malamang ay may iba siyang babae. Malapit na ang oras. Bilang ama, bakit hindi pa rin siya dumarating? Linley, hindi ba't sabi mo darating ka sa tamang oras? Pasensya na, Ting. Busy si Linley ngayon sa pagsama sa amin ni UAU. Tila wala siyang oras para balikan ka. Huwag na tayong maghintay pa. Ang asawang hindi ako mahal. At amang walang malasakit kay Tian Chan. Anong pagkakaiba kung darating siya o hindi? Lee, tumawag si Ting kani-kanina lang. Balak ko sanang magpaliwanag sa kanya, pero nang marinig niya ang boses ko ay binabaan na niya ako ng tawag. Puntahan mo siya at magpaliwanag. Baka lumalim pa ang hindi niyo pagkakaunawaan. Kasalanan ko rin ito. Nakalimutan ko ang pinag-usapan naming oras ni Tian Chan. Pupunta na ako roon. Bantayan mo muna si UAU. Ayoko
ayaw ko po. Natatakot po ako kapag umalis si Uncle Lin. Yue. Marahil ay natakot siya kay Shating, kaya naman naging balisa ang kanyang emosyon. Sige na, puntahan mo na sila. Magiging maayos din siya maya-maya. Okay lang kami. Dito muna si Tito para samahan si Yueyu, pagkatapos ay sasamahan ko si Tianchan. Ayos ba? Apo. Kunin mo ang iyong storybook. Babasahan ka ni Tito ng kwento. Huwag. Tian. Tumayo ka na. Tian. Huwag po. Tian. Huwag. Tian. Tian. Xingwan, kailangan ko nang bumalik ngayon para asikasuhin si Tianchan. Babalik na lang ako sa susunod para samahan kayo ni Yueyu. Lee, Siguradong matutuwa si Tianchan kapag nakita niya ang dami ng mga laruang ito. Nasaan si Tianchan? May puwang pa ba sa puso mo si Tianchan? Linli, wala na si Tianchan. Kahit man lang ang huling pagkakataon na makita siya ay hindi mo nagawa. Karapat-dapat ka pa bang maging isang ama? Tingting, sigurado akong niloloko mo lang ako, hindi ba? Siguradong itinago mo lang si Tianchan. Tian. Narito na si Papa. Tian, huwag ka nang magtago. Tama na, Linli. Ihahatid na sa huling hantungan si Tianchan. Hindi mo pa ba siya bibigyan ng kapayapaan? Tian. Linli, sinasabi ko sa iyo, si Tianchan na ang ayaw sa amang katulad mo. Tingting, hindi ko alam. Narinig ko na sumailalim na sa operasyon si Tianchan at nakalabas na siya ng ospital. Narinig mo? Kanino mo naman narinig? Mula ba sa mag-inang Li Qingwan? Naniniwala ka sa lahat ng sasabihin nila. Pero sa akin ay hindi ka naniniwala. Linli, kanino ka ba talagang asawa? Kanino kang ama? Hindi ganoon iyon, Tingting. Sinasabi ko sa iyo, ang mag-inang Li Qingwan. Alam na nila mula pa noong umpisa na walang nangyaring masama kay Li Yue. Sinadya niyang harangin ka para hindi mo mailigtas si Tianchan. Ang mag-inang iyan, sa simula pa lang ay gusto nang tapusin si Tianchan. Hindi sila ganoon, Qingwan. Tingting! Kung ganoon, sabihin mo sa akin, bakit si Li Yue ay puno ng sigla ngayon, habang ang aking Tianchan ay nagkaganito? Noong isinama mo sila at umalis, si Tianchan ay nasa mga bisig ko, lubhang nanghihina. Habang inililigtas mo sila, nawala na si Tianchan sa loob ng operating room. Habang abala ka sa pag-aalaga sa kanila, si Tianchan ay nakahiga na sa loob ng malamig na ataol. Tianchan? Huwag mo na siyang kausapin. Huwag mo nang gambalain ang huling hantungan ni Tianchan. Simula ngayon, wala nang kailanman hahadlang sa masayang buhay ng pamilya ninyong tatlo. Mula ngayon, huwag na huwag ka nang magpapakita sa harap ni Tianchan. Hindi nawala si Tianchan. Totoong nandito pa si Tianchan. Hindi ito maaari. Hindi ito totoo. Tingting, Ano pa ba ang gusto mong gawin? ako ang tatay ni Tian. Gusto ko siyang samahan hanggang sa huling hantungan. Nararapat ka ba?
Xiating pa, pasensya na. Huwag mong sisihin si Lee. Ang nangyari kay Tian Tian ay isang aksidente. Walang sinuman sa atin ang nag-akala na mangyayari iyon. Hindi mo akala? Li Qingwan, lakas loob mo bang masasabi sa sarili mo na ang nangyari kay Tian Tian ay walang kinalaman sa iyo at sa iyong anak? Xiating, pasensya na. Sige na, kung gusto mong manakit, ako na lang ang saktan mo. Huwag mo lang sisihin si Lee pakiusap. Akala mo ba hindi ko kaya? Gusto kitang parusahan ng matindi ngayon dahil sa ginawa mo sa anak ko. Naging kabit ka at inagaw ang asawa ko at nagkunwaring may sakit ang anak mo para agawin ang ama ng anak ko. Mag-ina nga talaga kayo, parehong walang hiya. Pero walang problema. Kung gusto mo siya, ibibigay ko siya sa iyo. Kasama ang basurang yan. Magsilayas na kayo sa harap ko. Xiating, makinig ka muna sa paliwanag ko. Hindi ko intensyong manghimasok sa relasyon ninyo ni Lindy. Kaming dalawa lang ni Yueyu ang nakaisip nito at si Lindy lang ang makakatulong sa amin. Lindy, maniwala ka naman sa akin please. Maniwala ka sa akin. Li Qingwan, huwag ka nang magpanggap na biktima. Nasusuka ako sa pinaggagawa mo. Ako, Ting-ting? Ting-ting? Walang kasalanan si Qingwan? Kasalanan ko ang lahat. Sa akin mo ibaling ang galit mo. walang kasalanan? Linley, may kapal ka pa ng mukhang sabihin sa akin ang salitang walang kasalanan. Kung hindi dahil sa pagpapabaya at pagkampi mo, paanong mapapahamak si Tian Tian? Ikaw ang totoong may sala sa nangyari kay Tian Tian. Umalis kayo. Kayo, lahat kayo lumayas dito. Kundi gagawin ko sa inyo ngayong araw ang pagbayarin kayo para sa nangyari kay Tian Tian. Ting-ting? Lahat kayo lumayas. Alis. Lee, Ting-ting! Ting-ting! Ting-ting, sandali lang! Gusto mo ba ng anak na lalaki o anak na babae? Anak na babae na lang. Pangalanan natin siyang Tian Tian. Sana ang buhay niya ay maging kasing tamis ng pulot. Ma, tulungan mo akong makahanap ng abogado. Gusto ko nang makipaghiwalay. Sige. Masaya ba si Masaya. Tian Tian? Opo. Tian Tian, dahan-dahan lang. Papa, Mama, gusto ko pong makasama kayo habang buhay. Kung ganoon, ang papa ay magiging knight mo habang buhay upang protektahan ang ating prinsesa Tian Tian. Okay ba iyon? Opo, Sayang, ang napakasayang buhay na ito. Noong lumitaw si Li Qingwan, ay tuluyan nang naglaho. Ang anak ng iyong Tito Gu na si Gu Cheng ay isang abogado. Babalik na siya sa bansa sa mga susunod na araw. Tatawagan ko siya agad. Tian Tian. Inayos ni Mama ang mga laruan mo. Kung may gusto ka pang iba, dalawin mo si Mama sa panaginip, ha? Bebe Exia, narito na po ang package nyo. Shouting, ako ito. Tungkol sa nangyari, nabalitaan ko na kay Uncle Xia. Hindi na natin maibabalik ang nakaraan. Tanggapin mo ang aking pakikiramay. Kuya Gucheng, huwag kang mag-alala. Alam ko na ang anak ko ay hindi nawala ng walang dahilan. Sina Linley at Li Qingwan. Sisiguraduhin kong pagbabayarin ko sila. Siyempre naman, kumuha na ako ng pinakamaagang flight pabalik para tulungan ka. Siya nga pala, natanggap mo ba ang mga dokumento? Pinaimbestigahan ko iyan sa kaibigan ko para sa mga ebidensya, lahat ng mga litrato at files ay magpapatunay ng relasyon ni na Linley at Li Qingwan na hindi tama. Bukod doon, nalaman ko rin na itong si Li Qingwan ay dating nobya ni Linley at sa pagkakaalam ko, nitong mga nakaraang taon,
Malaking halaga ang ginastos niya kay Li Qingwan. Lahat ng perang ito ay pwede nating bawiin sa korte. Nagawa akong lokohin ni Linli ng ganito katagal. Kaya pala tuwing nandyan si Li Qingwan, ay parang nawawala siya sa sarili. Hindi lang ang pera, babawiin ko ang lahat ng iyon ng walang kulang. Silang dalawa, wala akong palalampasin sa kanila. Nabalitaan ko na mamayang hapon, sina Linli at Li Qingwan ay pupunta ng magkasama sa PTA meeting ni Li Yue. Sa PTA meeting ni Li Yue? Sige. Sisiguraduhin kong ang dalawang masamang taong iyon ay mapapahiya sa buong paaralan. Kailanman ay hindi ka pumunta sa meeting ng magulang ng anak mo. Pero heto kat kasama ang ibang babae para sa school meeting at nagpapanggap pa na ama. Xiating? Anong ginagawa mo rito? Nandito ako para sabihin sa inyong lahat na may isang ina rito sa harapan ko na sadyang nangaagaw ng asawa at puro malalaswang bagay ang ginagawa. Xiating! Ang taong iyon ay si Li Qingwan. Talagang mapanlin lang ang anyo. Mukhang mahinhin at mahina sa labas. Pero wala palang hiya sa likuran natin. Hindi po totoo iyan. Pakinggan niyo muna ako. Maipaliliwanag ko po lahat. Kung ano ang puno, siya ring bunga, siguradong ang anak niya ay masamaring bata. Bilisan nyo, paalisin ang taong yan. Lumabas ka, layas. Paalisin siya rito. Alis, alis. Qingwan. Li Qingwan. Nagsisimula pa lang tayo. Dahil sa nangyari kay Tianchan, naiintindihan ko kung bakit ka galit. Kung may reklamo ka, sa akin mo na lang ibuhos lahat. Pero ang ginawa mo kanina, hindi ba't parang sumobra ka naman na? Ako pa ang sumobra kumpara sa ginawa nyo kay Tian. Baliwala lang ang mga ito. Si Qingwan ay isang single mother. Tapos gagawan mo pa siya ng ganyang dumi? Paano pa mamumuhay sina Qingwan at Yue niyan? Gusto mo ba talaga silang tuluyang mawala? E di mawala na sila. Sinasabi ko sa iyo, sisiguraduhin ko talaga na mahihirapan sa buhay si Li Qingwan. Kung naaawa ka sa kanila, ipagpatuloy mo lang ang paggastos para buhayin sila. Ay, nakalimutan ko. Iyang mga pera na iyan, kukunin ko iyan pabalik sa legal na paraan na walang kahit singkong kulang. Xiating? Uulitin ko uli sa iyo. Wala kaming kahit anong relasyon. Hindi lahat ng bagay ay kasing dumi ng iniisip mo. O anong relasyon mayroon kayo? Bakit ka nagpakita sa PTA meeting ni Li Yue? Nakapunta ka na ba kahit sa isang PTA meeting man lang ni Tianchan? Hulaan ko nga. Dahil ba si Li Qingwan ay ang dakilang unang pag-ibig mo na hindi mo malimutan? O baka naman naaawa ka lang sa kawawa mong unang girlfriend? Alam mo na ang lahat? Magkaibigan na lang tayo ngayon. At ako, sumusumpa ako na hinding-hindi ko ginawa ang anumang bagay para lokohin ka. Linli, hindi lang naman ang pagsasama sa kama ang matatawag na panloloko dahil sa kanila nawala sa atin ang sarili mong anak. At ngayon, may lakas ng loob ka pang magsalita ng buong tiwala sa akin na si Li Qingwan ay kaibigan mo lang talaga. Kahit na lumingon ka man lang noon kay Tianchan. Isang sulyap lang. Baka hanggang ngayon ay si Tianchan ay kapiling ko pa rin ng maayos. Oo. Ang nangyari kay Tianchan, naging kulang ako sa inyo. Pero ang tungkol kay Qingwan at sa kanila ay walang anumang kinalaman doon. Huwag mo silang idamay dito. Talaga bang hindi mo alam kung ano ang intensyon ni Li Qingwan? O nag-e-enjoy ka lang talaga sa paraan ng pagpapakumbaba niya sa harap mo? Linli, nandidiri ako sa'yo. At ngayon, nais mo pang protektahan ang masayang buhay ninyong tatlo bilang pamilya? Sinasabi ko sa'yo, imposible iyan. Ikaw at si Li Qingwan, wala akong palalagpasin sa inyong dalawa. Mama! Tianchan, Tian, sobrang miss ka na ni Mama. Sino ka ba? Hoy, bitiwan mo ang anak ko. Shouting, Tianchan, ito si Mama. Tianchan, si Mama ito. wala na si Tianchan. Sa gitna ng tirik na araw, kukunin mo ang anak ko?
Wala na si Tian Chan. Wala na talaga si Tian Chan. Xiaoting. Ambulansya. Xiaoting, lumabas na ang desisyon ng korte. Tungkol sa perang ginastos ni Lin Li kina Li Qingwan at sa anak niya, maglalabas ang korte ng utos na pilitin si Li Qingwan na ibalik ang lahat. Pero sa ngayon, naninindigan si Lin Li na hindi siya nagtaksil at dahil walang direktang ebidensya, hindi pa maaaring ibaba ang desisyon sa diborsyo. Anong silbi ng pagbabalik ng pera? Hindi na kailanman babalik ang anak ko. Tungkol naman sa diborsyo, kung direktang ebidensya ang gusto niya, ibibigay ko iyon sa kanya. Kuya Gucheng, gusto ko munang maglakad-lakad sa labas. Sige. Xiaolin, talagang hindi ako nagkamali sa iyo. Noong nakaraang aksidente sa kalsada, napakagaling ng pinakita mo. Dahil sa iyo ay nabawasan ang mga nasaktan sa insidente. Pagkatapos ng usapan sa komite, napagpasyahan naming italaga ka bilang bagong pinuno ng departamento. Talaga po? Haha? Totoo ang sinasabi ko. Akala mo ba sa tanda kong ito, magagawa pa kitang pagbiruan? Napakagandang balita nito. Dahil dito ay mas malaki na ang kikitain ko para mabayaran ang mga utang ni Qingwan. Lin Li, totoo ka talagang kaibigan na maasahan sa oras ng kagipitan. Anumang oras, ang laman ng isip mo ay lagi ang iyong Qingwan. Ting-ting? Anong ginagawa mo rito? Siyempre narito ako para makita. Ang lalaking nangiwan sa asawa at anak at nagligtas pa sa kanyang kabit. Isang doktor na hindi man lang marunong tumingin ng prioridad. Paano mo nakuha ang karapatan na maging isang punong doktor? Xiaolin, anong ibig sabihin nito? Ting-ting? Tabi dyan. Siya ang asawa ko. Alam mo pala na hindi pa tayo diborsyado. Kung ganoon, ipapaalala ko sa iyo, habang kasal pa tayo, ang bawat sentimong ginastos mo para sa ibang babae ay bahagi pa rin ng ating ari-arian bilang mag-asawa. Kaya kahit anong oras, ay pwede ko itong bawiin. Ting, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Sinabi ko na sa iyo, pagbabayarin ko kayong lahat dahil sa pagkawala ni Tian Chan. Lin Li, hindi ko hahayaang mangyari ang gusto mo. Pasensya na, Tian Chan. Ngayon lang ulit ako nakadalaw pagkatapos ng mahabang panahon. Masyado kasing hiyang-hiya sa iyo ang papa mo. May dinala si papa sa iyo ng maraming pagkain at mga laruan. Sana mapatawad mo na ang iyong papa. Ting, anong ginagawa mo? Lin Li, sa mga dinala mong gamit na ito, mayroon bang kahit isa na gusto ni Tian Chan? Ako? Sa tingin mo ba ay karapat-dapat kang bumisita rito kay Tian Chan? Ako ang tatay ni Tian Chan? Wala na ba talaga akong karapatang bumisita sa kanya? Nung iniwan mo si Tian Chan, kasama ang mag-inang Li Qingwan para umalis, naisip mo ba na tatay ka ni Tian Chan? Narinig mo ba si Tian Chan na sumisigaw? Paulit-ulit na sumisigaw ng, Papa, tulungan mo ako? Tama na. Huwag mo nang ituloy. Bakit? Sa tuwing nagigising ka sa kalaliman ng gabi, hindi ba nakakaramdam ka rin ng takot at konsensya? Sabi ko tama na. Kailangan mo ba talagang ulit-ulitin ito at buksan ang sugat sa puso ko? Sa bagay, siguradong hindi mo mapapanaginipan si Tian Chan dahil sabi ni Tian Chan, ayaw na niya sa iyo. Ayaw na niya sa buhay na ito at kahit sa susunod na buhay. Anong sinabi mo? Umalis ka na. Kaming dalawa ni Tian Chan ay ayaw na kitang makita pa. Ting, alam kong galit ka sa akin. Kahit ano pang gawin mo sa akin, wala itong problema. Pero si Qingwan at ang pamilya niya, wala naman silang kasalanan. Akala ko ba totoo ang pagsisisi mo kaya dinalaw mo si Tian Chan? Hindi ko akalaing marami ka lang palang paligoy-ligoy. Dahil para pa rin pala ito kay Li Qingwan. Lin Li, ano ba talaga ang dapat kong itawag sa iyo? Walang puso? O dapat ba kitang purihin sa sobrang pagmamahal sa kanila? Kahit ano pa ang sabihin mo, wala silang ginawang masama. Ang Tian Chan ko, anong ginawa niyang mali? Nagkaroon lang siya ng mali nang dahil sa isang ama na gaya mo. Ganon-ganon na lang ba siya mawawala nang walang katarungan? Ikaw, si Qingwan ay mag-isang nagpapalaki ng anak, tapos nawalan pa ng trabaho, at ngayon ay pinipilit mo pang magbayad ng pera. Hindi ba? Sobra na ang ginagawa mo? Noong kinuha niya ang buhay ng anak ko, hindi mo inisip na sobra yon. Pero noong binabawi ko ang sarili kong pera, doon mo masasabing sobra ang ginagawa ko. Huwag mong kakalimutan, anak mo rin si Tian Chan.
Hindi sa ganon, pareho kayong mga ina at sa tingin ko ay maiintindihan mo siya. Hindi ko maiintindihan. Pinagbayad niya ang anak ko at ang hayaan ko ang anak niya na mabuhay ay isa ng napakalaking pabor. Chingwan, anong nangyari? Pasensya na po. Hindi ko na po kaya... Kapag nawala na lang ako, baka sakaling mapatawad na ni Xiating kaming mag-ina. Chingwan, kumalma ka lang, huwag kang aalis dyan. Pupunta na ako agad. Magpapakitang gilas sa pananakot. Masyadong galing sa pag-arte ah. Kaninong anak iyan? Napakalungkot naman nito. Isang malaking kasalanan ito. Sinasabi ko sa inyo, huwag kayong lalapit. Kapag nagkamali kayong lumapit, tatalon ako dito ngayon din. Chingwan. Bumaba ka muna riyan. Pag-usapan natin ito ng maayos. Maayos? Wala na tayong dapat pag-usapan. Wala na akong trabaho. At napatalsik pa si Yueyo sa paaralan. Baon na baon pa ako sa utang ngayon. Wala na ring silbi ang mabuhay pa. Chingwan, kung hindi mo iisipin ang sarili mo, isipin mo naman si Yueyo. Masyado pang bata si Yueyo. Kaya mo ba talagang makitang mawala siya? Mama, natatakot po si Yueyo. Chingwan, pera lang yan, di ba? Okay lang kahit hindi mo na mabayaran. Linley, hindi mo madidiktahan ang sitwasyon. Ang pera, kailangang ibalik sa akin hanggang sa huling sentimo. Pero kung tatalon ka nga, natural na mawawala na rin ang utang. Xiating, sa ganitong sitwasyon, talagang dinadagdagan mo pa ang gulo. Sobra na silang nahihirapan dahil sa iyo. Hanggang ngayon ba ayaw mo pa rin silang tantanan? Tantanan? Kayo ba, Linley, noong nakita mo si Tianchan na puro sugat, habang humihingi siya ng tulong sa iyo, talaga bang hindi mo alam kung gaano kalala ang lagay niya? O sadyang sila lang na mag-ina ang iniisip mo? Dahil sa iyo, at dahil sa kanila, hindi na isalba si Tianchan sa pinakaimportanteng oras. Sabihin mo sa akin, paano ko kayo mapapatawad? Sige, Xiating, gusto mong mawala ako, di ba? Sige, ipakikita ko sa'yo kung iyan ang ikagagaan ng loob mo. Di ituloy mo. Isama mo na rin ang anak mo para masamahan ang anak ko. Xiating, kapag may nangyaring masama sa kanila, sinasabi ko sa iyo, ikaw ang dapat managot. Ano naman kung masamang tao ako? Sa pagpaparusa sa taong tumapos sa buhay ng anak ko, masaya lang ang pakiramdam ko. Hindi ba tatalon ka na? Sige, tumalon ka. Xiating, pinipilit mo ako. Ngayon, tatapusin ko na ang lahat para makita mo. Hala, wag! Mama, wag po. Ayoko pang mawala. Yueyo, patawad ang mama sa'yo. Sa susunod na buhay, sisiguraduhin kong sa maayos na pamilya ka mapupunta o sige? Uncle Lin, nagmamakaawa po ako. Iligtas niyo po kami ni Mama. Xiating, ano ba talaga ang gusto mo? Kapag nawala sila, hindi rin makakabangon si Tianchan. Bakit ka naging ganyang kasama? Anong karapatan mong husgahan ako? Kung talagang nagmamalasakit ka sa kanila, edi sumabay kang tumalon sa kanila. Tamang-tama. Ang buong pamilya nyo ay magkakasama-sama na ulit, hindi ba? Linley, salamat dahil naging mabuti ka sa akin. Ang lahat ng kabutihan mo ay babayaran ko sa susunod na buhay. Maayos ka lang ba? Yueye? Okay ka lang ba? Ang drama na iyan. Tanging mga gaya mo lang na uto-uto ang naniniwala. Kung talagang gusto na niyang mawala, matagal na sana siyang tumalon para tapusin ang lahat. Kailangan pa bang hintayin na dumating ka para lang gumawa ng ganito kalaking eksena? Li Chingwan, wag mong akalain na hindi ko alam ang mga pakay mo. Kapag nangyari pa ito ulit, hindi ako magdadalawang isip na ako mismo ang magtulak sa iyo pababa. Xiating, tama na iyan. Hindi ba pera lang ang gusto mo? Ibabalik namin iyon sa iyo. O sige, hihintayin ko iyan. Linley, huwag kang magmadali. Malapit na ang pagkakataon mo. Tulog na ba si Yueyo? Natakot siya kanina, kaya pinatandaan ko muna siya ng matagal. Sa susunod ay huwag mo nang gagawin ang kalokohang ito. Paano kung may masamang mangyari? Li, hindi ko rin naman ginusto ito, kaya lang wala na akong magawa dahil ginigipit na ako ni Xiating. Gusto ko lang namang bigyan kami ng pagkakataong mabuhay na mag-ina, kahit pa magpakapagod ako sa pagsisilbi sa kanya. Anong sinasabi mo? Ito ay para kay Xiating, para kay Tianchan. Ito ay perang naipon para sa paglaki niya. Kunin mo ito para ibayad sa utang kay Xiating. Dapat may matira pa riyan. Sapat na para sa inyo ni Yue pansamantala. Hindi pwede. Kapag nalaman ni Xiating, tiyak nagagawa siya ng malaking gulo. Ayokong madamay ka. Ayokong mahirapan ka dahil sa amin. Kunin mo na. Wala na si Tianchan? Hindi pa muna kailangan ng perang ito. At si Xiating ay hindi ito malalaman agad.
Kapag nalagpasan na natin ang problemang ito, unti-unti nating babayaran. Huwag kang mag-alala. Lee, maraming salamat sa iyo. Buti na lang at nandyan ka. Kundi kaming mag-ina ay mawawalan na ng pag-asa. Huwag mong sabihin iyan. Dapat lang naalagaan ko kayo. Oo nga pala. Heto ang mga gamit ni Tianchan na naiwan sa paaralan. Iwan ko muna dito. Babalikan ko na lang pagkalipas ng ilang araw. Kumusta po? Ako po ang nanay ni Lintian. Nanay ni Tianchan. Mabuting bata si Tianchan. Napakatalino niya sa klase at maayos din ang ugali niya. Hindi ko inasahan na ang ganitong bagay ay mangyayari pa sa isang batang gaya niya. Nakikiramay po ako sa inyo. Pumunta po ako rito ngayon dahil gusto ko sanang kunin ang mga gamit ni Tianchan. Ang mga gamit ni Tianchan? Hindi ba kinuha na ng kanyang tatay? Hindi po ba nasabi ng inyong asawa? Kinuha ni Linley? Ano na namang balak niya? Siya uting, huwag ka munang mag-alala. Subukan mo munang tumawag para malaman. Binayaran na ako ni Lee Chingwan, isang buong bayad na. Paano siya nagkaroon ng ganoon kalaking pera? Imposible ring magkaroon si Linley ng ganoon kalaking halaga. Huwag niyo sabihing, iyon ang fund na inilaan ko para kay Tianchan. Hello po, maaari niyo po bang suriin ang fund sa ilalim ng pangalan ni Lintian? Baba, siya, ang fan di Baba. Lin ay nakuha na lahat ng kanyang ama na si Mr. Linley. Sige po, naiintindihan ko na. Sigurado ka bang ang mag-inang Lee Chingwan ay nakatira dito? Tama po kayo. Magaling. Ginagamit niya ang perang binigay ko sa anak ko pambayad sa akin. Talagang napakamapanlin lang ng plano niya. Linley, narito ka na. Xiating, bakit narito ka? Bahay ko ito, hindi kayo pwedeng pumasok. Kunwari ay mabait ka pero masama naman pala ang ugali mo. Ginamit mo ang pera para sa anak ko pambayad ng utang mo sa akin. Lee Chingwan, wala ka talagang hiya. Anong? Sabi ni Lee ay hindi niya ito malalaman agad. Paano ito nangyari? Anong sinasabi mo? Wala si Linley dito, kaya hindi mo na kayang magkunwaring mahina at kawawa. Hindi ka na makaisip ng paliwanag, no? Gagawa ako ng paraan para mabayaran ka. Sa kakarampot na pera mong yan, sino ba ang may kailangan yan? Magbabayad? Paano ka magbabayad? Samantalang wala ka namang trabaho at may kasama ka pang palamunin. Ay oo nga pala, nakalimutan ko, pwede ka pa palang maging kerida ng iba. Xiating, wag mo akong sobrang hamakin. Talagang hahamakin kita. Ano namang magagawa mo? Mama, ikaw na pangit na babae. Bitawan mo ang mama ko. Pagbabayarin kita. Itawag niyo rito si Linley dahil kailangang malutas ang lahat ng usapin natin. Chingwan. Xiating. Hindi pa ba sapat ang pagtrato mo ng masama kay Chingwan at talagang sinundan mo pa siya hanggang dito sa bahay niya, ha? Masyado nang kawalang katuwiran ang ginagawa mo. Akala mo ba gusto kong pumunta rito? Nasusuka ako kapag nakikita ko kayo. Bakit ka nandito? Dapat mo yang itanong sa sarili mo. Linley, ang education fund ni Tianchan, ikaw ang kumuha noon. Di ba? Ginagamit mo ang pera ng sarili mong anak para lang pagtakpan ang utang ng ibang tao. Napakabait mo talagang tao. Dahil alam mo na pala, wala na ring dahilan para itago ko pa. Nakikita ko lang kasi na sobrang kawawa ang mag-inang si Chingwan, kaya naisip kong tulungan sila. Ituring mo na lang ang perang iyon bilang utang ko sa iyo. Paniguradong babayaran din kita. Babayad ako. Utang? Linley, ang pagkuha ng walang paalam ay pagnanakaw. Tama, at ang pagnanakaw ng ganoon kalaking halaga ay may parusang higit sa 3 hanggang 10 taon na pagkakulong. Tingting, hindi ba mag-asawa tayo? Anong pagkakaiba kung akin o sa iyo? Bakit ginagawa mong napakaseryoso nito? Anong pagkakaiba? Sa education fund ni Tianchan, may nailabas ka ba kahit isang sentimo? Lahat ng pera mo sa mag-inang iyan lang napupunta. Kaya pinapayuhan ko kayo, ibalik nyo agad ang pera ko. Dahil kung hindi ay huwag nyo akong sisisihin sa gagawin ko sa inyo. At isa pa, nasaan ang mga gamit ni Tianchan na naiwan sa school? Nandito lang. Kasi ang iniisip ko noon, yung mga gamit ni Tianchan ay
Hindi ko po alam, wala akong nakita. Iniwan ko iyon dito bago ako umalis, bakit hindi mo alam? Alam ko kung saan napunta ang mga gamit na iyon. Yueyo, Maging mabait ka, Yueyo. Bilis, sabihin mo kay Tito kung nasaan ang mga gamit. Sabi ni Mama ang gamit ng mga wala na ay malas kaya itinapon na lang lahat. bata lang po siya at kung ano-ano ang sinasabi, hindi niyo dapat pinaniniwalaan ang sinasabi ng bata. Hindi ako nagsisinungaling. Nakita kong itinapon iyon ni Mama doon sa tambak ng basura sa ibaba. Lee, makinig ka muna sa paliwanag ko. Ayoko lang. Na kapag nakita mo ang mga bagay na iyon ay maalala mo pa ang nakaraan at malungkot ka, kaya ko nagawa iyon. Lee Ching-wan, ang dami mo talagang rason. Ang mga gamit ng anak ko ay hindi dapat hinahawakan ng mga gaya mong walang hiyang babae. Linley, pinapayuhan kitang huwag ka nang makialam dito. Tulungan mo ako, Lee. Ting-ting. Ang mga gamit ni Tian-chan ang siyang naiwala ko. Ito ay kasalanan ko. Kung may sisisihin ka, ako iyon. Linley, talagang naghahanap ka ng gulo. Napakababa naman ang tingin mo sa sarili mo. Gusto mo talagang protektahan ang paborito mong babae, ganoon ba? Sige, kayong dalawa. Hanapin niyo agad ang mga gamit ni Tian-chan. Hanapin niyo ang mga iyon ngayon din. Kung hindi ay parurusahan ko kayo. Alis na rito. Nasaan ang gamit? Naaalala kong malinaw na dito ko iyon naiwan. Lee, maniwala ka sa akin. Totoong hindi ako nagsisinungaling. Uy, tita. Nasaan na ang basura dito? Kakaalis lang po ng truck ng basura. Kung pupunta kayo doon ngayon, maaabutan niyo pa sila. Kung mapapatawad ko man kayo, depende iyon kung masasamantalan niyo ang pagkakataong ito. Bilis, bilis! Maghanap na tayo! Lahat ng basura sa subdivision ay narito. Ano pa ang hinihintay niyo? Bakit hindi pa kayo maghanap? Paano kami maghahanap dito? Kailangan ba naming maghalungkat dyan? Noong itinapon mo ang gamit ng anak ko, hindi mo ba naisip na isa-isa iyong kailangang hanapin sa basurahan? Shating, nasisiraan ka na ba ng bait? Wala kang magagawa kundi sumunod. Gusto niyo bang kusang maghanap dyan? O mas gusto niyong mabulok sa kulungan ng ilang taon? Sa katunayan, kami talaga ang may kasalanan dito. Masyado lang galit si Tingting ngayon. Kapag nahanap na natin ang gamit ni Tian-chan, magiging maayos din ang lahat. Dalhin niyo sila sa lugar na ito. Sa tingin ko, si Shating ay hindi naman talaga tayo pinapahanap ng kung ano. Gusto lang niya tayong bawian. Lee, anong tinitignan mo? Nasaan tayo? Ito ang sementeryo ni Tian-chan. Tingting, pumayag ka ng bisitahin ko si Tian-chan? Bisita? Sabi ko hindi mo nararapat. Dinala ko kayo rito. Para humingi ng tawad kay Tian-chan. Hi! Shating. Tian-chan, ang mga taong kumuha sa buhay mo, dinala na sila ni Mama rito. Ngayong araw paluluhurin ko sila para humingi ng tawad. Lumuhod kayo. Gusto mo akong paluhurin para kay Lintian? Nawala si Tian-chan dahil sa iyo. Hindi ba't dapat lang na lumuhod ka sa kaniya? Lee, nahihilo ako. Siguro dahil masyado akong napatagal sa loob ng truck ng basura. Pwede mo ba akong dalhin sa ospital? Dahil sa pagpapanggap mo na may sakit, kaya nandito si Tian-chan. Lee Ching-wan, tigilan mo na ang pagpapanggap. Sinasabi ko sa'yo, hindi lang kita papaluhurin sa harap ni Tian-chan, pagmamanuhin pa kita sa paanan niya. Hi! Linley, akala mo ba nanonood ka lang? Tingnan mo nga ang konsensya mo sa nangyari kay Tian-chan. Wala ka bang kinalaman doon? Gusto nyo bang dito magbayad ng utang? O mas gusto nyo sa loob ng kulungan? Una, dahil sa iyo kaya nawala si Tian-chan. Pagbabayarin kita kay Tian-chan. Pangalawa, ikaw ang sumira ng pamilya, nang agaw ka ng asawa, kaya ang Tian-chan ko kahit sobrang bata pa, ay nawalan na ng ama. Kahit pa ang amang iyon, ay wala akong pakialam. Pangatlo,
Dahil sa sarili mong kamalasan sa buhay, ginagawa mo ang lahat para sirain ang kaligayahan ng iba. Para kang isang daga sa kanal, at kailanman ay hindi ka na masisikatan ng araw. Ay nako. Shutting. Tama na yan. Napakasela ng katawan ni Chingwan. Sinabi ko na sa'yo, sa akin mo na lang ibuhos ang galit mo. Walang kinalaman ang mga babaeng iyan. Walang kinalaman? Sasabihin ko sa inyo, kayong dalawa ang nagpahirap ng husto kay Tiancha. Kayong dalawa, habang buhay. Sa bawat oras, dapat ninyong pagbayaran ang ginawa nyo kay Tiancha. Ano naman kung masela ng katawan niya? Hindi ba't buhay pa naman siya hanggang ngayon? Kung hindi na niya kaya, edi mawala na lang siya. Shutting, hindi ka ba natatakot na makarma? Ano? Kung mangyayari man iyon, mauuna ka muna. Tian, huwag kang mag-alala. Ang gagawin ni Mama ay higit pa sa nakikita ninyo. Siguradong alam na ninyong lahat kung tungkol saan ang pulong na ito ngayong araw. Kaya hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Inaanunsyo ko na simula ngayong araw, Linley Dr. Lin ang siya nang tatayo bilang Chief of Department ng ating Emergency Department. Salamat po sa suporta ng ating mga namumuno sa aking mga gagawing trabaho sa hinaharap. Ako si Linley. Tumutol ako. Bakit ka nandito? Ang isang taong tulad ni Linley, na walang moralidad at walang sapat na kakayahan, ay hindi nararapat na maging isang doktor, higit lalo ang maging Chief of Department. Kapag napanood ninyo ang video na ito, maiintindihan ninyo ang lahat. Bilang doktor ang asawa ko, pero ang anak naming naghihingalo ay binaliwala niya, pero mas pinili pa niyang iwan ang ligtas na anak ng kabit niya at dalhin ito sa ospital. Sir, hindi po ganoon ang nangyari. Makinig po kayo sa paliwanag ko. Linley, binuhos ko ang lahat para sanayin ka. At ito ba ang isusukli mo sa akin? Talagang binigo mo ako. Mula sa araw na ito, idinedeklara ko na. Linley, tanggal ka na sa ospital na ito. Sir, parang awa nyo na. Wala na. Tapos na ako. Sira na ang lahat. Sinabi ko na sa iyo, hindi ko hahayaang makuha mo ang gusto mo. Teka, dapat pa nga yata akong magpasalamat kay Lee Chingwan. Dahil kung hindi niya sinubukang tapusin ang buhay niya, hindi ko makukuha ang ganitong kagandang oportunidad para siraan ka. Baka mas nahirapan pa ako. Ang nagtangkang tumalon mula sa gusali kanina ay ang kabit ng asawa ko. Sino po? Hindi ko akalaing papaupahan ko ang bahay na ito sa isang walang hiya. Buksan mo na ang pinto agad. Lumayas ka sa bahay ko. Mama, natatakot po ako. Hindi pa tapos ang kontrata ko. Anong karapatan ninyo na bawiin ang tinitirhan ko? Bakit naman ako makikipag-usap sa isang kabit? Ayaw mong buksan? Sige, sirain nyo ang pinto na iyan. Anong gagawin ninyo? Ha? Tinatanong mo pa? Siyempre, ang masamang babaeng tulad mo ay palalayasin dito. Ihagis nyo sila pati ang kanilang mga gamit. Lahat palabas. Hindi pwede, hindi maaari. Umalis ka sa harap ko. Bahay ko ito, wala kang karapatang magsalita rito. Ang mga gamit ko, ang mga gamit ko. Bitiwan nyo ako, bitiwan nyo ako. Mama, wala na po ba tayong matitirhan? Hindi mangyayari iyon. Hindi tayo papabayaan ni Tito Linley, hindi niya tayo tatalikuran. Huwag kang mag-alala. Hello, Linley. Napanood mo ba ang video sa internet? Wala akong oras ngayon para intindihin kayo. Pabayaan mo muna ako mag-isa. Sige na. Lee, hindi mo pwedeng gawin ito. Yue, kamusta ka na? Lee, pumunta ka rito agad. Nawalan ng malay si Yue. Ayos lang si Yueyo. Ngunit bata pa kasi siya at hindi pa niya kaya ang sunod-sunod na takot na naranasan niya. Lee, ayaw ko sanang makaabala sa iyo, pero dahil sa mga video sa internet,
Pinalayas ako ng landlord ko. Masyado pang bata si Yueyo. Hindi ko kayang matiis. Nahayaan siyang maghirap kasama ko. Yueyo, sorry ang mama sa iyo. Hindi kita nagawang bigyan ng magandang buhay. Ngayon, para na kaming pinagtataguan ng lahat at hinahamak ng bawat tao. Chingwan, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahalang lulutas nito. Samahan mo muna si Yueyo. Huwag kang umalis. Lee, dahil sa amin ay nawalan ka na pati ng trabaho. Ayaw ko nang magmakaawa ka pa sa kanya para sa amin. Ayos lang iyon. Pupuntahan ko na ngayon si Xiating. Xiating, dahil wala ka palang puso, huwag mo akong sisisihin kung aagawin ko sa iyo ang asawa mo. Xiating. Dahil lang sa video mong iyon, nabash ang maginang Chingwan sa internet. Hindi mo ba alam na hanggang ngayon si Yueyo ay takot na takot at hindi pa rin nagigising? Tapos, sa video ko, isa-isang nailatag ang bawat detalye. Alin doon ang kasinungalingan laban sa inyo? Si Liyue hindi pa nagigising, kaya ganyan ka na lang ba kataranta? Paano naman ang anak ko? Xiating, patawad sa ginawa ko sa inyo ni Tiantian. Kung may galit ka man, ibaling mo na lang sa akin. Ano man ang mangyari, huwag mo silang idamay sa galit mo. Anong magagawa ko? Iisang pamilya na kayo, di ba? Wala rin akong magagawa rito. Wala akong pakialam kung anong paraan ang gagamitin mo. Linisin mo ang gulo na ito sa akin. Kung ang mag-inang Chingwan ay mapahamak man, mananagot ka rin sa kanila. Kung may mangyari man sa kanila, karapat-dapat lang iyon para sa mag-inang dahil iyon ang karma nila. Anong kinalaman ko doon? Saka, sa panahon ngayon, bawal na bang magsabi ng totoo? Siyempre, hindi iyon bawal. Kuya Gucheng, Xiaoting, huwag kang mag-alala hanggat narito ako. Walang mangangahas na takutin ka pa. Kinakausap ko ang asawa ko. Anong pakialam mo rito? asawa, huwag kang mag-alala. Malapit nang hindi. Xiating, kailangan nating mag-usap. Ano man ang pakay mo, sabihin mo na agad. Xiating, alam mo ba kung gaano kita kinasusuklaman dahil sa pag-aasal mo na akala mo kung sino ka? Pareho lang tayong tao? Bakit ang mga bagay na pinaghirapan ko ng husto, sa isang pitik lang ng daliri mo ay nakukuha mo na agad? Pinaghirapan ng husto. Ang ibig mo bang sabihin ay si Linli? Eksakto. Hindi ko inasahan na. Hindi lang dahil kinalimutan niya ang nakaraan. Kung hindi ay talagang nagsumikap din siyang alagaan kami ni Yueyu. Dati, pasasalamat lang ang nararamdaman ko sa kanya, pero hindi ko inakalang para sa akin ay paulit-ulit kanyang itataboy. Bigla kong naisip na sa puso niya ay may halaga rin pala ako. Kaya tignan na lang natin sa huli kung sino sa ating dalawa ang mas mahalaga para sa kanya. Kaya pala, noong araw ng aksidente, sinadya mong hadlangan si Linli para hindi niya matulungan si Tianchan para lang sa nakakatawa at walang kwentang paligsahang ito. Tama. At napatunayan na kami ni Yueyu ay mas mahalaga kaysa sa inyo ni Tianchan. Li Qingwan, dahil sa walang kwentang bagay na yan, nawala ang buhay ng anak ko nang dahil sa iyo. Hindi. Hindi ko ginusto na mawala si Tianchan. Ayoko lang talagang ibaling si Li pabalik sa iyo. Pero, ang pagkawala ni Tianchan para sa akin ay may buti ring dala dahil wala nang anuman ang pipigil kay Li na sumama sa akin. Kayo ni Linli. Isang masamang lalaki at isang malanding babae. Bagay na bagay talaga kayo. Kaya pala ang anak ko ay ginawa niyo lang alay para sa inyong kwentong pag-ibig? Dahil alam mo na ang lahat, ibigay mo na sa akin si Li. Ang taong hindi ka naman mahal. Ano pa ang saysay kung pananatilihin mo siya sa tabi mo? Pinipilit? Linawin mo nga ito, Li Qingwan. Hindi ako ang ayaw makipagdiborsyo kung hindi si Linli. Para sa akin, isa lamang siyang basura. Imposible. Niloloko mo lang ako, di ba? Niloloko kita? E di hayaan mong siya mismo ang magsabi sa iyo. Linli, hindi ka pa ba lalabas dyan? Linli, ito na ang tunay na anyo ng pinakamamahal mong babae. Ngayon, naniniwala ka na ba na nagbulag-bulagan ka lang? Hindi ganoon iyon, Li. Maniwala ka sa akin. Kaya kong magpaliwanag. Li Qingwan, hindi ko inakalang ganyan ka palang klase ng tao. Nandidiri ako sa iyo. Li, hindi totoo iyan. Masyado lang kitang mahal. Pero kailanman ay hindi kita minahal. Matagal ko nang sinabi sa iyo na inalagaan lang kita dahil naawa ako sa iyo. Ang tanging mahal ko lang ay si Xiating. Tingting.
Hindi ko talaga alam na ganyan pala siyang klase ng tao, nasilaw lang din ako sa mga kasinungalingan niya. Patawarin mo ako, sige na? Pangako, wala akong ginawang anumang bagay na magtatraidor sa iyo. Linley, nakalimutan mo na ba kung ilang beses kong sinabi na niloloko ka lang niya? Naniwala ka ba sa akin kahit isang beses man lang? Pinatatawad mo ako, pero paano kita mapatatawad? Anong karapatan ko para patawarin ka para kay Tian Chan? Tingting, alam kong isa kang independenteng tao. Alam ko na, kaya mo ring alagaan ng maayos ang pamilya ng mag-isa. Kaya sa harap mo, parang wala akong silbi. Pero si Lee Ching-wan, ipakita niya na mahina siya, umiiyak siya at natatakot. Kaya, sa kanya mo nakuha ang dangal mo bilang isang lalaki. Para sa konting dangal na iyon, maging ang buhay ng sarili mong anak ay kaya mong isuko. Huwag mo siyang hahawakan ng marumi mong kamay. Kuya Gucheng, sa wakas dumating ka na. Ang tagal kitang hinintay. Aba, tara na. Tara. Tingting, saan ka pupunta? Kami ni Kuya Gucheng ay magkabata mula pa noon. Kaya hindi ba normal lang na lumabas kaming magkasama? Kaya bukas ay pupunta tayo upang kumain sa steakhouse na iyon. Tingting, Bakit ka nandito? Tingting, naging mali ang mga nagawa ko noon. Maaari mo bang bigyan ako ng isa pang pagkakataon? Basta't hayaan mo akong manatili. Gagawin ko ang lahat para sa iyo. Sige, manatili ka rito. Tingting, pumayag ka na? Oo. Pumunta ka na ngayon doon at ayusin mo ang kwarto para sa mga bisita. Ayusin ang kwarto? Simula ngayong araw, anlilipat na rito si Kuya Gucheng para makitira sa akin. Tingting, isa siyang lalaki. Parang hindi ito tama, di ba? Hindi tama? Bakit naman naging hindi tama? Noong hating gabi ka sa bahay ni Lee Ching-wan para alagaan si Lee Yue, bakit hindi mo sinabing hindi iyon tama? Hindi ba't ikaw ang nagsabi na magkakaibigan naman ang lahat at dapat tayong magtulungan? Huwag kang humarang dyan. Kuya Gucheng, ang sakit ng balikat ko. Kuya Gucheng, sobrang sakit ng balikat ko. Pwede mo ba akong hilutin? Sige. Tingting, saan ka pupunta? Hindi maganda ang pakiramdam ni Kuya Gucheng. Pupuntahan ko siya para alagaan. Kung masama ang pakiramdam niya, pwede naman siyang pumunta sa ospital. Bakit kailangan mo pang pumunta roon? Hindi mo naiintindihan ang nasa isip ng mga lalaki. Pero ako, alam ko. Kami ni Kuya Gucheng ay magkaibigan lang. Huwag mong gawing madumi ang lahat dahil lang sa masama ang tingin mo. Magkaibigan lang? Hating gabi na pero gusto mong kayong dalawa lang ang magkasama doon? Talagang alam mo na pala ngayon? Kayo ni Lee Ching-wan, anong tawag doon? Masasabi ba nating nag-enjoy ka lang sa kalandian? O dahil siguro hindi pa sa'yo nangyayari ito, kaya hindi mo pa nararamdaman ang sakit? Ano? Ginagawa ko lang sa iyo ang ginawa mo sa akin. Hindi mo na agad matanggap? Tingting, nagkamali ako, Tingting. Magandang araw po. Nakarami na po ng inom ang ginoong ito at kanina pa po niya tinatawag ang pangalan nyo. Wala na po kaming magawa, kaya ginamit namin ang kanyang phone para tawagan kayo at pasunduin siya sa inyo. Dapat nga sigurong may sumundo sa kanya, pero hindi dapat ako ang taong iyon. Linley, kumusta ka? Gising na, bilis. Tingting, totoong mahal kita. Ting, bakit siya na naman? Bakit siya lang ang laman ng puso mo? Kung ganoon, wag mo akong sisisihin. Wala na ako ngayong matitirhan. Hindi ko na kayang mawala ka pa sa akin. Linley, gising na. Aalis na tayo. Lee? Tingting? Lee, ako si Ting.
Hello? Nais ko pong i-report. May gumagawa rito ng masamang gawain. Kuya Gucheng. Ting-ting! Alam ko, kahit ano pa ang sabihin ko ngayon, hindi ka maniniwala, pero gusto ko pa rin sabihin na hindi ko kailanman ninais na saktan ka. Ang mabaon kayo ni Tian Chan sa ganitong sitwasyon, kasalanan ko ito sa inyo. Mula ngayon at sa mga susunod pang araw, mabubuhay ako sa pagsisisi sa ginawa ko sa inyo. Dapat ka lang talagang mabuhay sa pagsisisi dahil masyadong madali ang mawala para sa iyo. Ginamit ko ang lahat ng diskarte ko para kayo ni Li Qingwan ay magmukhang mga peste na kinasusuklaman ng lahat. Ngayong nangyari na ang lahat, titingnan ko lang kung kayong tatlo sa pamilya nyo ay makakapamuhay pa ba ng masaya at payapa? Ting-ting! Lee? Xiaoting, congratulations. Malapit mo nang harapin ang bagong simula ng buhay mo. Kuya Gucheng, mayroon pa akong malaking sorpresa na ibibigay sa kanila. Kuya Gucheng, may isa pa akong malaking sorpresa na ibibigay sa kanila. Lee? Siya nga talaga, ang lalaking ito na naging dahilan ng pagkawala ng sarili niyang anak. Ang kabit na ito, pagkatapos nating mahuli, huwag natin siyang palalagpasin. Huwag kayong gumawa ng gulo. Kung magtatangka kayong gumawa ng masama, itatawag ko kayo sa 911. 911? Kahit tumawag ka pa, kayong dalawang mga kriminal ang dadakpin. Huwag na tayo makipag-usap sa kanya. Huwag sa akin iyan. Talagang pinapainit niyo ang ulo ko. Nakakadiring manloloko. Linley? Nakuha mo pang humingi ng tawad kay Shating, pero tingnan mo siya, pagkatalikod mo lang, ay binato na tayo agad. Hindi pa ba sapat ang pinsalang idinulot niya sa atin? Linley, saan ka pupunta? Anong pakialam mo kung saan man ako pupunta? Linley, hindi ba't nagkasundo na tayo kahapon? Hindi ba dapat ay panagutan mo ako? May gana ka pa talagang banggitin sa akin ang nangyari kahapon? Sa tingin mo ba ay hindi ko alam ang ginawa mo? May nangyari bang masama? Di ba't sinabi ko na sa'yo dati pa na hindi ikaw ang mahal ko? Ang mahal ko ay si Xiating. Ginawa mo ang lahat ng paraan para makaakyat sa kama ko dahil doon napilitan si Xiating na makipagdiborsyo sa akin. Li Qingwan, talagang nakakasuka ka. Linley, maaari akong magpaliwanag. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Umalis ka sa harap ko. Hindi ba't paborito mo si Yueyu? Hahayaan ko si Yueyu na maging anak mo, ayos ba? Uncle Lin, ayaw mo na ba kay Yue? Li Qingwan, isa lang ang anak ko at iyon ay si Lin Tian. Hindi maaari. Kung wala si Linley, paano na kaming mabubuhay ni Yueyu? Mama? Mama? Ito, Mama. Yueyu. Qingwan. Mama? Yueyu. Mama? 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 Ito, Mama. Tian. Narito si Mama para makita ka. Si Mama ngayon ay may isang magandang balita na sasabihin sa iyo. Tian, pumayag na si Mama sa alok kong kasal. Malapit na kaming magkaroon ng kasalan. Pangako sa iyo ni Tito, na gagawin ko ang iyong ina na maging sa buong mundo ay ang pinakamasayang bride. Bantayan mo si Tito mula sa langit, maari ba? Kuya Gucheng, nagtitwala ako sa iyo. Kung wala ka, hindi ko man lang maisip kung paano ko mag-isang haharapin ang mga bagay na iyon. Naniniwala akong si Tian Chan ay nakikita rin tayo. Ang mga nakaraan ay hayaan na nating lumipas at siguradong sa hinaharap ay lalo tayong magiging masaya. Nandito na sila! Nandito na! Napakagandang bride! Ang ganda-ganda ng bride, oh!
Bakit siya outing? Wala ito. Tara na. Tara. Ting-ting, congrats sa iyo. Sa wakas ay nahanap mo na ang sarili mong kaligayahan.